Magandang hapon mga kabay. So meron po akong approved estimate dito. Model nito mga kabay, dito 5899, 10 kilos ng DeWalt. So ang papalitan nito, dalawang sleeve. Ayan, ito po yung sa dulo. Tapos carbon brass at piston kit. Nandyan na po yung piston, connecting rod, pin, o-ring. Tapos 5 o-ring mga kabay. So yan po yung kakabit natin dito mga kabay. So tara mga kabay, samahan nyo po kakabit natin. So ayan mga kabay, unahin natin ng kabit yung kanyang carbon brass. Ayan, yan po yung unahin natin. Bago yung kanyang piston. So yung carbon brass mga kabay, dito lang yan. Ito lang yung hinuhugot. Gamit ka lang ng long nose mga kabay. Ayan. Hugutin nyo lang yung terminal. Ayan, ito po yung lumang carbon niya mga kabay. So ito yung bago na carbon. So ayan. Yan po yung original na carbon ng DeWalt. Nakabalot po ng rubber yung kanyang wire. Ayan, hindi po siya open. Ayan. So kakabit natin dito mga kabay. Syempre gamit lang kayo ng hook para dito sa spring. Alam niyo naman siguro yung spring na para siyang katol, mahirap po dukutin, kaya gumawa po ako ng pang sungkit. So ayan, naikabit na natin yung unang carbon. So yun na mga kabay. So dito naman tayo sa kabila. Ayan. Sungkitin ko lang yung para hindi na siya bababa. Ayan. Tapos ano yung isa? Ayun. Tapos yung carbon brass yan. So ganun lang kadali mga kabay magkabit ng carbon brass. So ayan, okay na. So ang sunod natin ikabit mga kabay yung kanyang piston kit. Ayan, ito po, bubuksan po natin ito. So ayan na mga kabay, nakalas na natin yung kanyang spindle. Ayan. At syempre ito, kailangan natin ng flat screw para mahugot. So ayun, malinis na mga kabay. So nilinis ko na po talaga ito para pag kinabit natin ay hindi na tayo mahirapan. So kalasin lang natin yung yung kanyang cover para mamaya paglagay ng langis sa grasa hindi tayo mahirapan. So ayan, malinis na po yan, wala na siyang dumi dahil nilinis ko na po yan. Ayan. So unahin natin yung piston. Ito po yung piston niya. Ito yung piston mga kabay. Unahin natin yung pin mga kabay pagkabit. Dahil baka mawala yung rubber. Ayan. Ito po yung rubber niya mga kabay yan. Yung dalawang yan. Dito po yan nakalagay sa bakal. May butas. Yan. Yan. Kabilaan po yan. Medyo matigas to mga kabay, kaya kailangan yung pukpukin. Yan. So yung pagpupukpok mga kabay, dahan-dahan lang. Wag lang masyadong malakas at baka mabasag. Yan. Tapos, syempre bubuuin natin yung piston. Ayan, lalagay nyo dyan, lagay nyo yung pin at syempre yung o-ring nya. Ito po yung o-ring. Yan. So yan, ang kulang na lang dyan mga kabay ay grasa. Syempre sunod yung striker. Ayan, papalitan natin yung o-ring. Dito yung o-ring sa striker. Ayan.
Kabit natin yung bago. Ayan, okay na. Tabi natin yung luma. At syempre dito sa kanyang cylinder pala mga kabay. Ayan. Isang o-ring dito po yan sa labas. Ayan. Check natin yung o-ring sa baba. Hindi ko yata ito napunasan. Ayan. So okay na siya mga kabay. So ang o-ring na lang na hindi natin nakabit yung sa kanyang spindle. Ayan. Ito na lang po yung dalawa. So ayos na dito. Dito naman tayo sa striker. Ito yung striker niya mga kabay. Ayan. Tigas ah. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yun dito. Ayan. Nilagyan ko na po ito ng grasa. So lagay na natin yung o-ring. Diyan yan. Tapos ito. Tanggalin natin ito, yung cap. Tanggalin lang natin yung lock. Lumabas ka na, Brad. Ang tigas mo ah. Ang tigas ng mukha mo ah. Yun, muntik na yung kamay ko ah. So medyo may katigasan po ito mga kabay. Hindi ito katulad ng rotary hammer na malambot yung kanyang lock ring. Ito matigas, masakit sa kamay. Ayan. Ayan. So yung isang o-ring mga kabay, dito po yan. Ayan. So ayan, ayos na mga kabay. So, pwede na natin itong kalasin yung luma dahil papalit natin yung bago. Ayan. Meron po tayong bago. Ayan. Kasunod yung sleeve. Ikot-ikot nyo lang mga kabay para lumapat siya. Ayan. Pag lumapat na siyang ganyan, lagay nyo na yung spring. Ayan. Ganyan po ang forma niyan. Tapos syempre yung takip. Ayan. Tapos balik natin tong spindle. Kailangan lang natin ng grasa para dito sa o-ring niya. Ayan. Tapos balik natin. Ayan. So okay na. Balik natin yung spring mga kabay. Tapos washer. At syempre yung dalawang lock. Ito po. Dito po yan naka siksik sa may butas. Yan. Kabilaan po yan. So ganun po ang itsura niya. Yan. Susunod yan mga kabay. Ito. Yung spring na malaki. Tapos yung bakal. At syempre ito. Yan. Ay, kalimutan yung isang washer. Tapos yung rubber damper. Yung makapal na parang guma. Hindi siya parang guma talaga. So yan, lagay na natin yung lock. Okay. Tapos tulak natin sa flat screw. Ayan. Medyo ingat-ingat lang mga kabay dahil pag nadulas yan
sigurado yari ang kamay nyo. Lagay natin yung cup. So yan. Okay na siya mga kabay. Medyo madumi lang yung cup, hindi ko nalinis ito. Yan, kaya hindi siya gaano sumasagad. Pero sasagad yan mga kabay pag natanggal yung buhangin. So okay na mga kabay. So dito na tayo, balik natin to. Pag ganyan po ang kabit niyan. Tapos tulak nyo lang ng kamay. Yan. Tapos ito, yung kanyang bead piece. Ganun po ang forma niyan. Yan. So wala na tayong problema dyan. Ayos na tayo dyan. Balik na natin tong yan. So pwede na natin siya asimbolin mga kabay. Siyempre una yung piston. Ayan, lagay natin dito. Kung napapansin nyo yung shafting ng crankshaft, ayan, dyan nyo po ipasok yung piston kit. Ayan. So ganun po ang forma niyan. Ayan, tapos pahira natin yung kanyang cylinder. At tapos sunod niyan ito. Paidan din natin yung cylinder sa loob. Ayan. Bago natin ipasok dito. So ganun po ang forma niyan. Tapos lagay nyo yung striker. Lagyan muna natin ng grasa. Ayan. Tapos lagyan natin yung striker. So pag ganun po yan mga kabay. Ayan. So pagkatapos yan mga kabay, pwede na nating ilagay itong cylinder. Ayan. Kailangan lapat na lapat siya mga kabay. Ayan. Ngayon pag naglapat na, tulak nyo yung cylinder at higpitan nyo yung screw. Ayan. Higpitan ko lang yung screw mga kabay. So ayan na mga kabay, nahigpitan ko na yung 4 na screw. Ayan, so ang sunod yan mga kabay, ito rubber damper. Ayan, nakaganyan yan. Siyempre maglagay ka rin ng grasa dito. Ayan. At pagkatapos niyan, pwede nyo nang ilagay yung kanyang spindle. Ayan. So medyo matigas to mga kabay dahil nagbabacuum na po siya bago yung o-ring. So tiyaga-tiyagaan lang nito. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na po. So ang sunod yung lagay tayo ulit ng grasa mga kabay. So ganyan po kadami na grasa. Dito nyo po yan ilagay sa crankshaft. Yan. Balik natin yung sobra. Dahil maglalagay pa rin naman tayo ng langis mga kabay. Yan. So ganun po ang forma niyan. So lagyan natin ng langis mga kabay. Yan. So yung ginagamit ko palang langis mga kabay ay yung pang motor. Yan lang po yung alam kong langis na ginagamit dito. Yung pang change oil natin. Yan po yung ginagamit ko. So yan, iikita na po natin yung screw. Yun. Siyempre, balik natin yung wiring kanina. Yan. So okay na siya. Balik natin. Paandarin muna natin naka-ganito para makita natin kung malakas yung club o hindi. So
okay siya mga kabay. Lagay natin yung takip para matapos na po tayo. Ayan. So yan, okay na mga kabay. Pwede na natin testingin kung gumagana ba yung hammer. So yan mga kabay, testing na po natin. Lagyan natin ng bala. Yun. Testing natin dito sa baba. Dahil tayo sa baba mag-testing. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. So ulitin ko lang yung pinalitan natin dito. Piston kit assembly, o-ring na 5, sleeve 2, tapos carbon brass at yung kanyang cord protector. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye bye.